Magandang araw na muli mga boss. Pakinggan natin si customer sa kanyang problema. Ay, naramdaman mo? Parang siya, bumaba ang Yung clutch pedal? Oo. Tapos? Pagtingin ko dyan, wala na lamang fluid dyan. Ito? Tapos, sinilip po dito sa loob. Oo. May tagas. Basahan dyan sa ilalim. Pinulasa ko lang yung basahan. May carpet. Pinunasan mo na lang to? Oo, pinulasan ko lang. Oo. Sinalo ko Ito may marka nga. Basa, ayan, ayan, basa yung carpet. Basa yung carpet niya. Medyo lubog na siya, no? Pag ganyang problema mga boss at manual ang sasakyan nyo, ibig kong sabihin hindi naman siya automatic at naramdaman mo yung clutch pedal mo, lumalim siya. Tapos nung check mo itong fluid dito sa clutch master reservoir mo, wala na siyang laman na fluid o kaya naman kulang. Tapos naramdaman mo, gaya nga ni customer, na matigas na ipasok itong cambio niya. Buti na nga lang at meron siyang baong brake fluid at nalagyan niya agad. Pag ganyan mga boss, i-check nyo muna kung saan ang tagas, kung sa primary ba or sa secondary. Gaya nito, nalaman ni customer ang tagas dito sa primary clutch niya or dito sa clutch master assembly mismo. Kaya kung nakita nyo, niluwagan ko agad yung fitting dito sa clutch master assembly niya. Dahil nga sa inimbestigahan ko agad si customer at nasabi niya na kung ano problema. Kaya wala na akong paligoy-ligoy, hindi na kailangan yan i-memorize pa. Kumbaga, direct to the point para hindi na gumasos ng malaki pa si customer sa pagtanggal naman ng clutch master assembly. Nakita nyo naman, di ba? Niluwagan ko yung fitting dito sa master assembly niya. Tapos yung pin dito sa connection ng push rod ng clutch master mo at dito sa clutch pedal, tanggalin mo lang yung pin doon. Pag natanggal mo na yung cutter pin niya, tapos kung makikita nyo, di ba, gumamit ako ng socket wrench na number 12 para matanggal ko itong dalawang nut na nakalagay dito sa clutch master assembly niya. At ito naman mga boss, gumamit ako ng open wrench na number 12. Niluwagan ko itong nut dito sa push rod ng master cylinder. At pag okay na yan, babalik ulit ako dito sa harapan ng sasakyan para tanggalin ko na itong clutch master assembly niya. Pero unahin ko munang tanggalin dyan ng tuluyan itong fluid line niya. Number 10 nga pala yung ginamit kong panluwag dyan mga boss. Number 10 na open wrench. Dahil nga sa wala na yung fluid line niya, natanggal ko na, pwede mo na ngayon bunutin itong clutch master assembly mo. Yan ang itsura niya mga bossing. Kaya kung ganito yung sasakyan nyo, napakadali lang naman gawin yan. Gamit ka lang dyan ng manipis na flat screw. Ayan o, sikwatin mo yung dirt boot niya. Yan yung nagko-cover dito sa repair kit para hindi siya marumihan. Tapos, gagamit ka dyan ng circle plier para itong lock ring is matanggal mo dito sa master cylinder. Ayan kasi yung lock na nagdurugtong dito sa push rod at sa repair kit ng clutch master assembly mo. At bago ka bumili ng clutch master repair kit, i-check nyo muna maigi yung cylinder niyan kung meron siyang gas-gas. Kapain nyo ng daliri nyo, dapat makinis yan. At kung okay naman siya, pwede mo na ngayon linisan itong clutch master assembly mo. Gamit ka ng tubig na may sabon at papel diliha na size 1000. Kukuskusin mo yung loob ng cylinder gamit yung papel diliha, dapat alalay lang at huwag masyadong matagal. Alam ko naman mga boss, mas matatalino kayo sa mga basher ko na mekaniko, sa mga paliwanag ko lang at sa mga paggawa ko. Tapos nakita nyo na solve yung problema ng sasakyan, pasado naman kay customer, naintindihan nyo agad na tama yung ginawa ko. Kaya nasabi ko karamihan sa mga follower ko talaga is matatalino. Yung mekanikong basher ko, na napanood na yung video pero hindi pa rin naintindihan. Samantalang habang ginagawa ko yung video, nagsasalita pa ako, pinapaliwanag ko yung gagawin, hindi niya pa rin maintindihan. Hindi ko na nga sinagot yung bad comment nila, basta ang sa akin, tama yung sinabi ng Diyos, wala sa masama ang makakaunawa. Kaya ko ito nasasabi mga boss, meron pa akong ibang account na yung ibang video ko dun is million views. Siya nga pala mga customer, warningan ko lang pala kayo. Mag-ingat kayo dun sa mga sumasagot-sagot sa inyo dito tungkol sa sira ng sasakyan nyo, tapos hikayating kayo magpagawa sa kanila na sa bandang huli, mas malaki pala yung magagastos nyo. Maghanap na lang kayo dyan sa lugar nyo yung kakilala nyo. Pero dito sa channel ko, mag-ingat kayo dahil nandito si Basher. Naghahanap siya ng masisila niya. Gamit niyan fake account o kaya nakalock yung account niya. Pero pag sasagot yan sa mga katanungan nyo, ang gagamitin niya na is yung totoong account niya para makilala yung establishment niya. Kaya ingat kayo, baka siya makatagpo nyo. Siya nga pala mga boss, kaya mahaba yung ipinakita kong video kung paano nililinis itong clutch master assembly ni customer dahil request yan. Para daw matuto siya kung paano ko ginawa or linisan itong clutch master assembly niya. After nyo malinis itong clutch master assembly, patuyuin nyo yan, tapos balawan nyo pa rin siya ng fluid para sigurado kayo na wala ng halong tubig yan. At kung makikita nyo, ito na yung bagong repair kit ni customer na binili. Ayan mga boss, binasa ko ng fluid yan bago ko ilagay dito sa loob ng cylinder.
Nakita nyo naman mga boss, simple ko lang siyang ipinasok. Tapos, dahan-dahan yung diinan itong repair kit or itong piston para pumasok siya ng buo dito sa loob ng cylinder. Kasi pag binigla nyo yung ipasok, pwedeng mapunit yung piston seal niya na ang kasunod nun, gastos ulit kayo. At kung nailapat nyo na ng maayos itong piston, sa pusrad ka naman mga boss. Kaya lang, linisan ko muna itong pusrad siyempre bago ang lahat. Dahil nga sa puro kalawang yan. Same procedure lang naman ang gagawin nyo dyan mga boss. Sabunin nyo, tsaka nyo kuskusin kahit papano, tapos pwede nyo na siyang banlawan. Sana lang mga boss nakakasunod kayo sa mga ginagawa ko. Para kung ganitong klase yung sasakyan nyo, kung kaya nyo namang gawin, kayo na yung gumawa. Dito na ulit tayo sa clutch master assembly. Kung napansin nyo, nilagyan ko ng fluid yan para hindi basta-basta kalawangin at ilagay ko itong push rod kasama yung circlip nya. Ilapat nyo muna maigi itong circlip mga boss. Tapos paglapat na siya, tsaka mo ngayong gamitan ng circlip plier mo para maipasok mo siya dito sa loob ng master cylinder. Meron kasing gatla itong cylinder mga boss eh. Pag naipasok mo itong circlip dun sa gatla, maglalak na itong push rod, hindi mo na mabubunot yan. O, tignan nyo, di ba? Naikapit ko na. Tapos pwede mo nang ilagay itong dirt boot nya at yung magko-connect dito sa clutch pedal mo. Ayan mga boss yung nilalagay ko. Ito namang nut na number 12 dito sa push rod, ibinalik ko na lang yan sa dati niyang position. Tinandaan ko yan para pag ibinalik ko itong clutch master assembly, hindi na ako mahihirapan pang mag-adjust. Ganon din ang gagawin nyo para hindi kayo mahirapan pag kayo ang gumawa ng sasakyan nyo. Maliban na lang pag gusto mong mag-adjust sa clutch pedal mo, pwede yon. At dahil okay na ito mga boss, nilagyan ko na ng fluid yan. At kung makikita nyo yung fluid, di ba? Wala nang hangin yan, no? Kasi kusa na siyang tutulo eh. O ayan na, tinuturo ko. Dapat nandiyan yung fluid mga boss, lumabas na siya. Pero kung sakaling wala pang fluid yan sa bukana niya, bombahin nyo lang. O lumabas na yung fluid. Okay na yan. Pwede mo na ngayon ibalik itong clutch master mo sa dati niyang position. Sa paglagay naman itong clutch master assembly mga boss, dahil nga sa nilagyan mo ng fluid yan, tutulo yan. Kaya unahin mong ilagay dyan is yung fluid line niya or yung fitting. Ipakapit mo agad dito sa cylinder. At pag naipakapit mo na yan dito sa thread ng cylinder mo, gamit ka ng open wrench na number 10. Higpitan mo na yan para hindi masayang yung fluid na tumatapon. At dahil nakalagay na yung fitting, pwede mo na ngayon ipasok itong clutch master mo ng tuluyan. Itapat mo lang naman yung 2 bolt niyan sa butas tsaka mo itulak. At pag okay na, pasok ka dito sa loob ng sasakyan mo. Tapos unahin mong ilagay itong sa pusurad niya, yung connector niyan mga boss dito sa clutch pedal. May butas yan. Pati itong clutch pedal, meron din yang butas. At pag nagtapat na yung butas nila, o ilagay mo na itong pin. At dahil nadidiliman ako, nagpadagdag ako ng ilaw mga bossing. Tapos pwede ko na ngayon ilagay itong 2 nut niya dito sa clutch master assembly. At dahil nga sa naipakapit ko na yan sa thread niya, gagamit ako dyan ngayon ng socket wrench na number 12. At dahil nga sa sulok yan mga boss, hirap ako maghigpit para mag-manual. Kaya ginamitan ko muna ng impact. Pero hindi ko muna siya sinagad sa paghigpit. Alalay lang na paghigpit ang ginawa ko. Mahirap na, baka mamaya maputol ko pa itong tornilyo dyan eh, problema pa ako. Dahil kung makikita nyo, ang ipinanghihigpit ko dyan sa final is ratchet din. At pag okay na yan, syempre yung cutter pin dito sa pin niya mga boss, ayan kailangan lagyan ko ng lock yan para hindi mabunot itong pin sa clutch pedal. Ito yung kagandahan mga boss, kapag yung clutch master mo is wala na siyang hangin, pag inilagay mo, tignan mo, pag inano ko tong clutch pedal, idiniin ko, di ba matigas na agad siya. Kaya pag nag-bleed ka, kahit saglit lang, okay na. At dahil okay na tayo dyan mga boss, maglalagay na ako ngayon ng clutch fluid niya dito sa reservoir. Ile-level ko na yan mga boss, tapos magbi-bleed ako. Sa pagbi-bleed mga boss, tandaan nyo may makakasama kayo. Siya yung magpapump ng clutch pedal, tapos after a seconds, ipapirmi nyo, luwagan nyo itong bleeder. Pag tumapon yung fluid niya, isarado mo siya ulit, tapos pabombahin mo ulit. Ganun lang ang gagawin nyo mga boss hanggang sa wala nang hangin na lumalabas dito sa bleeder nyo. At mapapansin nyo naman, back to normal na yung clutch pedal nyan. Na pag nagkambyo na kayo sa sasakyan nyo, is hindi na kayo mahihirapan. At dahil nga sa okay na ito mga boss, i-close up ko yung secondary clutch. Ayan mga boss, yung secondary clutch. Diyan na ako nag-bleed dahil nga sa pinapalitan na rin ni customer yung fluid niya. Bitaw! Apak! Chinek ko na rin kasi itong clutch secondary niya mga boss. Pwede kasing may leak yan o kaya mabagal siya tumulak. Pwede yun. Minsan kasi pag mabagal tumulak yan, ibig sabihin marumi. Ayun ang pwedeng panggalingan ng pagtigas ng clutch pedal. At dito naman mga boss, hihigpitan ko na itong nut dito sa pusrad niya. Ito nga palang pusrad mga boss, pag gusto nyo mag-adjust, luwagan nyo lang yung nut.
Pag pinahaba nyo yung push rod, patigas ang clutch pedal. Pag pinaiksi nyo naman yung push rod, palambot yung clutch pedal. Basta lagi nyo lang tatandaan, sa pag-adjust sa push rod, huwag kayong susobra para hindi kayo magkaroon ng problema. At dahil mahigpit na itong nut, ipa-road test ko na kay customer. Hindi na ako sumama sa pag-road test mga boss. Pinagpawisan kasi ako eh. Tapos mag-i-aircon siya, sasakit lang ang likod ko dyan. Ayos na? Good! At dahil okay na kay customer, muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea kahit maliit lang. At kung maaari, huwag niyo naman sanang kalimutang mag-subscribe at mag-like sa channel ko. Maraming salamat!